Sa tingin mo ba, ano yung mga main challenges ng mga tao bago mag-open ng restaurant? Or cafe na lang, ganun? So yung drinks namin, sponsored by Fuzin, Pandan Sago. Sa Fuzin. Papandan ni Ano yung title natin dito? Ito yung pinaka first official podcast ng Knife and Ember. Kasi nag-start kami before sa call para lang masimulan namin. And then ito na yung may setup talaga with camera lights, action. So, anong topic natin ngayon, boss? Anong gusto mong i-share? And then ano muna nangyari sa atin last week? Yun na lang. Para may masimulan lang tayo. Ano yung nangyari sa atin last week? Sa Knife and Ember. Sinamatin yung sa nating client mag-outsource ng mga gamit. Tama? So sinama namin yung client namin. Pumunta kami sa... Saan ba tayo pumunta na? So, merong kilala si Jake na trusted brand para sa mga ice cream machines. So pwede siya sa yogurt and soft serve. So ano nangyari sa training na yun? Actually, mabilis lang naman yung training dun. Kasi, wala, dinemo lang naman yung machine kung paano siya ginagawa. Oo. Yung mga soft serve, tapos ilan yung yield niya per pack. And then, So solid ba yung ice cream Yung machine? experience, solid naman. Siguro, mas maganda sana kung mas matagal pa rin. Pero at least sa siksik na to yung oras mo. Buong araw na yun kasi marami pa tayo lakad that day. Oo nga. So na-consume yung oras namin sa traffic lang. Kasi Friday yun last week. Tapos umuulan. And then nag-proceed kami sa isang warehouse. Showroom siya ng mga equipment. Parang mali yung point of view dito ako nakatingin eh. Di bahala na to, men. Bahala na. So, pumunta tayo sa showroom ng mga heavy equipment. So meron kaming nakitang solid na pang pasta station. So chiller na may pizza table. Tapos andun yung pang condiments. Maganda dun, buy one, take one. Buy one, take one. So kung kailangan nyo ng heavy equipment, ice cream machine, pwede kayo kumontak sa amin and then we will refer you. Or kung mag-open up kayo ng cafe, restaurant, contact us. Contact us. Sa tingin mo ba, ano yung mga main challenges ng mga tao bago mag-open ng restaurant? Or cafe na lang, ganun? Challenge. Challenging siya sa atin kasi yung target market natin is yung mga nagsa-startup. I mean startup in a sense na first time nila mag-dive in sa F&B industry. Tama. Kasi kunwari ikaw, barista, ako, chef. Alam na natin yung galawan sa kitchen, sa bar. So pag nag-startup, alam na natin yung workflow. Tinutulungan natin sila ibigay yung access at knowledge sa mga gusto mag-open up. So ngayon, diving in sa challenges, since wala nga silang knowledge behind F&B, first thing na maisip ko is yung kitchen layout pa rin eh. Yung kitchen layout. Yun talaga yung challenge eh, sa kitchen layout. Kasi yung value behind na pag-build ng kitchen, kunwari ito, yung mga equipment nandito na, wow! Mapapakita ko talaga eh. Kunwari ito, andito yung mga pans. So ilang pans ba yung kailangan? Kailangan nyo ba ng ladle? Kailangan nyo ba ng pang-storage? So ito yung isa sa mga kailangan nyo sa kitchen layout. So before that, nagpo-propose tayo ng menu sa client, di ba? Kasi after ng menu, doon natin gagawin yung kitchen layout. Kasi paano ba natin i-execute to? Ngayon, paano ba naging challenge yun? Hindi, kasi nagde-depend kasi talaga yung tawag dito, yung menu ng client sa kitchen eh. Importante yung kitchen layout. Kasi baka, for example, nagdaming gusto ng client na menu. Like for example, pizza, especially pizza, di ba? Pizza. Paano yung pizza oven, hindi pala kasya dun sa 5 square meters na kitchen layout. So, feel ko, isa yung sa main challenge. Kasi sa tingin ko parang, since nag-work tayo sa kitchen at bar, iba yung napipicture out natin sa napipicture out nila kung paano mo yung kitchen. Kasi baka minsan na-imagine nila pang home kitchen lang ba siya or hindi. Lalo na kapag
kumbaga, business owner na si client, pero hindi sa F&B. Bakit? Parang iba tayo mag-uusap eh. Huwag nandito eh. Hindi, masasanay. Practice lang to eh. Practice. Kasi nag-a-adjust lang tayo eh. Naka-live ko ba sa TikTok? Oo. Anyway. Ano na lang nangyari nung after natin samahan yung client dun sa pag-outsource ng equipment. Ano nangyari? Oo. Di ba nag-meeting tayo dun sa resto sa Westgate? Yeah. Ano yung mga observation natin? Ano yung pwede nating i-apply pala in the future dun sa mga na-observe natin dun sa resto? Ay, yung in-observe natin yung resto? Oo. Di ba dami Yung natin insights. insight nun sa trip natin na yun? May backstory. Sige, ganun na lang ba? Backstory. After namin samahan yung client, nag-trip kami ni Jake. Pumunta kami sa Alabang, tapos doon kami kumain. And then may tinry kaming resto, kumain kami, tapos mga drinks. Tapos in-observe namin ano nangyayari around. So ilan yung servers, paano sila mag-service sa amin as customers. Kasi syempre, i-apply din namin yun sa mga opening up restaurants eh. Sige ikaw, ano yung insights mo? Unang insight ko, and then first yung waiting time. Paano, ilang minutes ba yung wait? Kasi pang-apat tayo nun, pero mga around 13 minutes tayo naghintay eh. Hindi natin namalayan eh, kasi involved na natin pati. Pero 30 minutes yung waiting time natin. Ay, sa labas? Oo. Sa pila? Isa pa, sa observation ko is, feel ko sila, understaffed. Understaff? Oo. Kasi di ba dapat yung mga server sakop niya, for example, assign siya sa ganitong number of tables. Pero tayo, mga nakailang taas tayo ng kamay bago tayo nabigyan ng tubig, yung request nating tissue. Hindi ba matagal? Tapos pinagpapasapasahan. Feel ko, isa yun sa challenge ng mga nag-open ng restaurant. Kunwari walang idea sa F&B. Like how many persons yung kailangan mong i-hire sa ganitong number of tables. Diba? Ikaw, anong insight mo? Same din. Magandang insight kasi yun. Kasi kami as a consumer, pag kumakain kami ng family, meron kaming isang favorite store na kinakainan. So, kahit super busy nung store na yun, mabilis yung palitan ng servers. So, pag nag-request ka, may bibigay nila agad. Kahit sobrang daming tao. So, ngayon, nako-compare ko siya sa mga ibang store kasi alam namin busy kayo, like understand namin yun kasi nga nasa F&B industry tayo. Pero yung waiting time as a customer masyadong matagal. Pag na-bore siya, parang gugustuhin niya na lang lumabas eh. So at least ma-meet mo agad yung demands ng customer na palipat-lipat. So ang napansin ko din na para maging efficient yun, yung store na napuntahan namin is meron silang walkie-talkie. Yung nandito lang. So, doon sa pinunta natin. Pero parang wala eh. Parang nagtatawagan lang sila dun eh. So, syempre, pagpasok mo, okay, ito, papasok dito, ganito, ganyan. Table, dito mo lagay. So, kahit lumabas yung isang server, pag nakita ng isang server nagtaas yung kamay, may lalapit agad, kahit super busy. So, sa tingin ko yun yung best customer service na pwede mong ibigay eh. Ikat yung waiting time. Pero guys, disclaimer hindi ibig sabihin yung mga para to defend lang din yung mga nasa industry. Hindi ibig sabihin na matagal yung serving time is matagal lang sila kumilos. Pero minsan, consider natin baka understaffed sila. Kasi normal yun eh. Kunwari, yung mga fast food chain, sa mga mall, sobrang dami ng table, sobrang dami ng tao, pero makikita mo parang hindi enough yung mga service crew. Ay siguro ay pinaka-best example na naisip ko. Pag nasa fast food, sobrang dami ng table. For example, sa isang table, wala yung servan mo or 10, di ba? Tapos, ilang tables yun kasi siksik. Tapos yung servers, parang tagal umikot. Or kasi understaffed sila. Ganun. Feel ko kailangan i-consider din yung number of people na naghahandle per table. Although, yung iba kasing resto, nagtitipid din talaga sa manpower. Iba din talaga. Kasi usually, lalo na sa kitchen, nung before kami, lagi kami understaffed eh. So sa line, parang 3 to 5 kami palagi dun. Pero sa tingin mo, ilan yung ideal? For example, magbigay ka na ng example na, or number, for example, for 6 tables, ilan dapat yung server nun? 6 tables. Okay na siguro yung 3 para sa akin. Dalawa. 2 tables per.
para walang naiipot. Walang naiipot. Walang naiipit na mga orders. Oo. Isa pa. Bigay ka pa ng isa na napansin mo dun sa... Napansin? Customer service. Customer service wise, dapat yung i-hire na dapat yung i-hire na servers, charming eh. Dapat charming. Kasi sa tingin ko napapataas yung sales pag charming. Parang naakit niya, "Sir, baka gusto mo pa umorder ng extra ice cream. Sir, baka gusto mo pa ng extra pasta." Yung ganong effect ba? Kasi kami, uminom tayo ng Heineken nun, di ba? Bumila kami ng isang bottle. Tapos, pagdating ni ate girl, may dala na siyang 3. Isa lang yung in-order natin. Tag-isa lang. Tapos sabi niya, "Ay, di kasi sir, mas mura to." Di ba? Pero, ano ba? Okay, parang medyo nabudol ka. Ayaw na namin uminom. Kasi isang bottle na lang sana yun. Pero, kumbaga, pero magaling si ate doon ha. Nabigyan kami ng 3. Nabentahan kami ng isang bote. Hindi kami nakatipid yung sa isang bote, pero gumastos kami sa isang bote. Ng extra bote pa. Sa tingin mo ba, tama yung ginawa niya or hindi? Yung pinangunahan niya tayong gawing combo na yung order natin. Tama ba yun or hindi? Kasi ang order lang natin 2 bote. Tapos sabi niya, kinombo niya na bigla eh. Wait lang. Siguro case-to-case basis eh. For example, may mga customer na G lang tayo nun eh. Sige, kunin na yun. Kasi nandun na, diba? Pero may mga paano ba nag-start tong coffee industry sa'yo? okay. Paano ba nag-start yung gantong klaseng career? Way back years before, hindi ko na mabanggitin kung ilang years na yun. Kasi bago ako graduate nun, meron ako 1 sem na bakante. Tapos, pumunta yung Starbucks sa amin, Starbucks Philinvest. Pumunta sila sa school namin, sa college namin. And then naghanap sila ng part-time kasi that time pa-sticker season. Alam natin pag sticker season sabi ko ba yung brand, men? Okay lang yun? Okay na yun, men. Kasi yun naman yung background mo eh. Diba guys? Tama. Sticker season and then isa lang may sticker season na coffee shop. Pero anyway, Starbucks nga yun. Tapos naghanap sila ng mga tawag yung mga seasonal partner. Ibig sabihin, mag-stay ka dun for 3 months dun sa season na yun. And then, kapag nagustuhan ka nila, pwede ka na maging regular yan. So ayun, doon ako na-expose sa F&B. Tapos pagpunta ko ng Starbucks. Sa Starbucks talaga. Tapos, 1 week lang ata training namin. Tapos, yung training namin nun, 1 day, kabisado ng mga recipe, ganyan. Tapos after 2nd day, doon ka na agad sa cold beverage station yung tawag namin. Tapos kailangan mo makagawa ng frap, yung normal na frap, in 1 minute and 30 seconds. Kasama na yung pag-blend doon. Kasi pag dumagsa yung tao, grabe sobrang bilis mo. Sobrang bilis mo dapat kumilos as you. Kaya ayun, imagine for 3 months, lagi akong closer nun eh. Minsan ako mag-opener. So pag closer, nadadaanan ko yung lahat ng rush. Nung rush time, ng mga tao yung pila hanggang entrance ng store, grabe. Gawa ka ng drinks sunod-sunod. So doon ako nabata, doon ako natutong gumawa ng mabilis na kape. Na kape? Sobrang, minsan 10 drinks gagawin mo isang order. Isang tao, 10 drinks. Grabe. Oh my God. Ano yung pinaka crazy drink na in-order sa'yo? Na ginawa mong order sa Starbucks? Crazy drink? Siguro, so far wala naman. Wala, yung parang kunwari ako order ako ng caramel mac, add caramel, add yan. Yung sobrang crazy na... Parang, siguro maswerte ako hindi ako naka-experience ng ganun. Na ganun. Oo, kasi,
data yung sticker season, data yun kasi hindi pa uso yung mga nagko-customize ng drink. Parang ngayon na lang yun. Sa bagay. Ngayon na lang yun eh. Like, itong secret recipe ng Starbucks. Add ganyan, add ganyan. Dati kasi wala. Parang kami-kami lang yun. Yung nag-experiment ng mga drinks. Siguro, yung mga barista after umalis ng Starbucks, uy, itry nyo to. Yan, itry nyo to. Nagkaroon na ng parang list ng mga secret recipes na galing din sa mga former Barista. Ayun yung secret. Masishare mo ba yung secret sa kanila? Anong masarap na secret drink sa Starbucks orderin? Dati, secret lang talaga to, yung barista drink. Ano yung barista drink? In-order mo yun eh, pero hindi ko alam. Ano siya, iced Americano siya, na walang water, add brevet, tapos may white mocha syrup. Ice Americano na walang water. So, espresso lang. Oh, ice lang, tapos espresso. Tapos brevet, splash of brevet. Brevet is half and half. Half fresh milk tsaka half heavy milk. Ano yung syrup? White mocha. White mocha. Try nyo yun. Ano tawag sa drink na yun? Barista drink. Order kayo barista drink. Drinks. Pero sa tingin ko, ewan ko kasi nung umorder akong barista drink sa isang Starbucks, hindi niya in-accept eh. Hindi niya daw alam eh. Makabag. Pero nasa ano kami nun eh, Starbucks Cagayan de Oro. Legit! Kasi after ng airport, di ba, van, tas SM, nag-Starbucks kami ng friend ko. So parang ako yung napaya dun eh. Hindi niya alam yung barista drink. Okay. Pinaka-crazy amount of order na nagawa ko na nag-OGD. Crazy? Madami talaga. Kasi, paano ko ba i-explain yun? Hindi ko mabibilang eh, kasi sobrang dami talaga yung pag-rush time eh. Basta ang ginagawa ko, kunwari ito. Example lang ah. Itong pan. Kunwari may umorder sa isang ticket. Kunwari nag-print. Lumabas, dalawang dalawang seafood pasta na spicy. So ang gagawin ko kaagad, isasatay ko yung mga shrimp, onion, garlic, mussels, tas salang na lahat yun. So ngayon, since nasa fine dining restaurant kami, hindi siya yung parang pag naluto na, ilalabas na agad. So meron dong expediter, tapos si expediter, kausap niya yung servers. So yung servers, sasabihin niya if a-fire na yung dish. Ito. So let's say, fire? Ano sabi? Anong meaning? So ang meaning ng pag-fire is, lulutuin ko na yung food order. Kahit naka-print na yung ticket. Kasi restaurant talaga siya eh. So let's say yung server, nakita niya yung guest, kumakain sila ng appetizer, salad. So pag paubos na siya, lalapit si server sa expediter, sasabihin niya, fire main entree. Si expediter, sasabihin niya sa akin, fire main entree. So doon ko na siya gagawin. Pero naka-ready na siya doon. Kumbaga, pag lumabas yung ticket, ipipriko ko na lahat. Pero wala pa yung pasta doon. So pag sinabing fire marinara, doon ko na ilulubog yung pasta. So lulutuin. So now, pag sobrang daming orders, ang ginagawa ko, di ba ito isang marinara? Tapos, pa ko ba nga yung plato doon? Ito. Yan, yung metal. Dalawa, kahit yung dalawa na. Ayan, boss, para kompleto ako. Ito So, ang ginagawa ko pag maraming orders sa pasta sa taste station, di ba ito? Pero waiting to hindi pa fina-fire lahat. So, nakukuha na yung first sauce. Meron akong pie tin. Bilog yun eh, yung ginagamit ko doon. Pero dito oval. Para lang, papatong ko dyan. Tapos pag wala. Pangpatong ko yan dito. So, yung pag marami akong orders, umabot yung pans na maraming ganyan. So let's say... Palit pa mo nun? Taas o sa baba? Hindi, wala na yun. Bahala na yun. Kasi same ko lang naman sila niluto eh. Ang magkakaiba lang nun, kunwari, ang kailangan ko lang ingatan, let's say nag-request isang spicy. Alin dito yung spicy? Paano mo? Pero parehas. Tinatandaan ko lang. Sa ganyan. So pag lumabas si expediter, sasabihin niya, fire. Kasi yung stove ko,